Ang matitinik na mga testing ito, dulot ay isang sakit na delikado at maaring makamatay, ang dengue. Dahil sagot kita. Oo nga, din siya kayo ibitis nila. Madami. Ito sa museum, tingnan mo na lang to. Ano nasa loob, halika. Okay. Uy, Halika. What? ganda dito. Oo, nasa loob na tayo ng bibig. O, tingnan mo, eto, ano to? Ngala-ngala. Ngala-ngala. O, tapos tayo dito ha, sa bibig ha. Our vibrations, di ba? Ito yung tunog. Kunyari, Charlene! Ay! Yan ang tiyan na gutom. Oo. Alam mo ba, sinasabi nila, ang pangkaraniwang tao kumakain ng 33 tons sa tanang buhay niya. Yun ay ang bigat ng isang elepante. Ganun ka ang Dami. pagkain ang nakakain natin. Inating. Oh. May sipon. Ayoko to sandali. Ngayon, ikikwento namin kung anong nagagawa ng puwet. Anong ginawa niyo? Nako! Umuutot. Right. Alam mo ba na ang pangkaraniwang tao umuutot ng 10 hanggang 15 beses sa isang araw? Baho po nun. O, ayan, tingnan mo nga, yan ang small intestines. Ang haba. Ang haba naman. Ang haba. Baka makadating po tayo dun sa entrance ng Museong Pambata. So, alam mo ba, ganito kahaba yung intestines na nasa loob ng ating tiyan. Etong bituka natin. Nagkasya pa to sa ano ko, sa liit kong to. Dugo po to ng tao. Oo, alam mo ba, syempre, maliban sa utak, isang napakahalaga na nasa loob ng katawan natin, kung kaya tayo nabubuhay, ay dumadaloy ang ating dugo. Tignan mo to, oh. So, merong 3 uri ng mga blood vessels sa katawan ng isang tao. Ganda po, dami po Oo. matututunan. Dami, di ba? Kaya alam mo, ang dugo ay buhay. At kapag tinitignan ang dugo ng isang tao, dun mo rin nalalaman kung may sakit ang isang tao. Tulad na lang sa dengue. Alam mo ba yon? Opo, sakit po yun, di ba? Oo, di ba delikado yung dengue? Paano ka nagkaka-dengue? Kapag po kinakagat ka po ng lamok. Tama, at malalaman nila kung may dengue ka kung titignan nila ang inyong dugo. Ah, ang galing. Ngayong tag-ulan, talamak na naman ang mga lamok. Ang mga maliliit at matitinik na mga testing ito, dulot ay isang sakit na delikado at maaring makamatay, ang dengue. Ang dengue ay nanggagaling sa kagat ng lamok na Aedes. Namamahay ang mga ito hindi lamang sa maruruming lugar, kundi pati sa mga lugar kung saan may stagnant water o hindi dumadaloy na tubig. It is now more of a yearly or annual na sakit kasi because of the climate change, pabago-bago ng klima, dumadami ang breeding places ng mga lamok at sila yung nag-i-infect sa mga tao ng dengue. Ang common symptom ng dengue ay lagnat, no? Mga 2 to 3 days na fever. Ayon sa Department of Health, halos 7,000 katao na ang natalang may dengue ngayong 2009 at 57 sa mga ito ang namatay. Sa dengue, maaaring magkaroon ng progression mula sa dengue fever syndrome, yung magkakasakit ka lang na parang may trangkaso, pwede kang mapunta sa dengue hemorrhagic fever, stage 1, stage 2, stage 3, at ang pinakamalala, yung stage 4. Kaya mas nakakatakot ang dengue dahil nakamamatay ang dengue. Unlike AH1N1 na self-limiting, gagaling agad. Maraming paraan para maiwasan ang dengue. Kaya mga mami, huwag ipagsawalang bahala ito. Kaya si Mami Maricar, sinisiguro niyang safe si Maxine sa mga matitinding lamok na nagdudulot ng dengue. Maxine is such a smart girl, lovable. She loves to play with her dog and she loves to play outside the house, like playing in the garden. Gaya ni Maxine, alam kong active din ang inyong mga anak, kaya naman hindi pwedeng maging kampante.
Ito ang ilang tips mga mommy para maiwasang magka-dengue ang inyong mga anak. Pahira ng mosquito repellent lotion at pagsuotin ng jogging pants at mahabang damit ang inyong anak bago maglaro sa labas ng bahay. At dahil karaniwang sa umaga at hapon umaatake ang mga lamok na nagdadala ng dengue, mainam na paglaruin na lamang sa loob ng bahay ang mga bata sa ganitong oras. We usually play outside. So we make sure we play outside on time. Like pagdating ng 5 downward, yun na, dapat nasa loob na kami ng house kasi yun yung usually dengue prone talaga. Laging palitan ng tubig ng mga basyo o anumang lalagyan para hindi pa mahaya ng lamok. Siguraduhin ding malinis ang kapaligiran at walang butas ang screen door. Dapat rin na may nakahandang safe at effective na gamot kapag biglang nilagnat si baby. Ang importance ng pagbibigay ng paracetamol or antipyretic para sa mga batang may lagnat para maiwasan natin yung mga kumbulsyon dahil mayroong mga ibang mga bata na prone sa convulsion kapag umakyat ang kanilang temperature. Safe ang paracetamol dahil hindi ito nakapagdudulot ng gastric irritation. Ibig sabihin, kahit walang laman ng tiyan ay pwedeng inumin. Effective din ito dahil ito ay central acting. Ibig sabihin, mabilis nitong naagapan ang sakit ng isang bata. In contrast to NSAIDs, yung non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen, kapag uminom ka nito at walang laman ng iyong tiyan, maaari kang magkaroon ng gastritis o gastric irritation. At ang pinaka-target area nila pareho, they are both excreted by the liver. Pero to a certain extent, ang mga NSAIDs at ang ibuprofen pwede rin i-excrete ng kidney. So dalawa ang kanyang naapektuhan. Lagi lang siguraduhin na tama ang dosage ng gamot na ipinapainom sa inyong anak. At kapag hindi bumaba ang lagnat matapos ng 48 hours, dalhin ka agad si baby sa doktor para matest sa dengue. Kaya naman meron tayong diagnostic exam ngayon, yung dengue antigen na ginagawa sa mga pasyente natin on the first day of fever pa lang. Kaya kapag ka nagpakuha sila nito at nag-negative ang examination, mas madali nating madedetermine kung ang bata magpo-progress into dengue hemorrhagic fever or not. Kaya dapat ay lagi tayong handa at maingat para ang mga anak natin healthy, happy at iwas dengue. Isa sa